Wala nang wang-wang. Wala na, tinanggal ko yung wang-wang ko. Nagpapalit na ng pangalan mo talaga. Arm, wang-wang. Yeah, pero bagong buhay na yan si R, hindi nasisiga-siga yan sa dati. Wala. Ba, R? Mabait na siya. Di ba ako kilala? Ayan, salamat, Igan. At bago magkalimutan, happy birthday, Danny from Mommy Connie. She loves you very, very much. Happy birthday, Danny! At time check na muna tayo. Oras natin ay 6:31. Baka ang ilan sa inyo na may lakad, hindi pa rin naliligo dyan, ha? Wisik-wisik. Oo nga naman, papagising yan. Ako, tanghali na po. Daig pa kayo ng mga bagong alaga ni Monica, mga kalabaw. Na very early pala kung maligo. Look at that. Oo, andyan ngayon sila. Sa Philippine Carabao Center sila. Monica, paano kayo naliligo mga kalabaw? Wisik-wisik din. Ayan. Lub yan, Yun. lub yan. Lubog sa love butik. that. Hey, Mon! Oh, aba, hindi. Ay, O, diba? Parang, Hi guys! parang sa Ako bumbero. napakabusisi pala talaga ng pag-aalaga ng mga kalabaw. At itong mga kalabaw sa tabi ko, alam niyo ba, as early as 4 a.m., gising na itong mga to. At ang ilan nga sa kanila ay pinaliguan na tulad nitong ginagawa ko. At in fairness, mukhang enjoy na enjoy sila at hindi iniinda ang lamig ng tubig. Ayan. At pagkatapos ng itong pagpapaligo, which is the very first step sa pag-aalaga ng mga kalabaw, Kuya, okay na po. Thank you so much. Ayan. Kapag tapos na paliguan itong mga kalabaw, mga kapuso, yung mga lactating na mga carabaos o yung mga nagpapagatas sa mga kalabaw, dinadala na sila dito sa tinatawag nila na lactating station kung saan naman, obviously, dinagatasan ang mga kalabaw. Ang kagandahan dito sa Philippine Carabao Center, mga kapuso, ay very high-tech na ang ginagawa nilang pagpapagatas dito at kaya nilang maggatas as many as 12 carabaos all at the same time. At instead nga na mano-mano ang ginagawang paggagatas, gumagamit na sila ng aparatus o equipment na ikakabit lamang sa carabao. At kapag naikabit na yan sa kalabaw, voila, magkakaroon ka na ng gatas na fresh na fresh. But the big question is, paano nga ba ang tamang pagpapagatas sa mga kalabaw? Yan ang ituturo ko sa inyo ngayong umaga using, of course, ang ating mga kalabaw dito sa aking katabi. So, Kuya, pwede po bang medyo i-assist niyo ako kasi first time ko po ito gagawin. Alright, so sabi nila Kuya, ang first step daw ay kailangan kumuha ng malinis na basahan at linisin yung suso ng kalabaw. Tulad nito, para siguradong malinis yung lalabas na gatas sa kanya. Pagkatapos, kailangan itong himasin ng 5 beses para tumigas. At kapag tumigas, mas madali nang lalabas yung gatas mula sa kanya. At kapag matigas na, Kuya, tama ba ang ginagawa ko? Alright. So pag matigas na siya, pwede na pong ikabit yung mismong apparatus dun sa kanyang suso. Paano po ba tamang kinakabit, Kuya? Let's do this. Alright. Ikakabit na. Tulad ditong ginagawa namin ni Kuya. Ito, Kuya. Ayan. So ikakabit natin din sa magkabilang suso ng kalabaw. At dun din sa kabilang side. There you go. Isa na lang. Ayan. At pag naikabit ng ganyan, automatic nang kukunin ang gatas mula sa kalabaw papunta dun sa kanilang tank. This one. At ang kagandahan dyan, hindi nyo na po kailangan na hintayin matapos dahil kusang matatanggal yung apparatus kapag puno na itong tank or kapag wala nang makuhang gatas mula doon sa kalabaw. O, diba? Instant, napakasarap na gatas ng kalabaw. Pagkatapos natin gatasan ng mga kalabaw dito sa lactating station, yung mga kalabaw mula dito, dadali na sila doon sa kanilang tinatawag na drying station. Doon yan sa labas na pupuntahan ko ngayon. Alright, dito naman sa drying station, mga kapuso, nilalagay yung mga kalabaw for about 15 minutes. Ito ay para siguraduhin na malinis sila pagkatapos silang gatasan. At papahinga muna sila dyan. At dahil nga medyo nakakapagod yung ginawa nilang paggagatas. Pero syempre, pagkatapos nila magpahinga, it's feeding time na. Kaya pupunta na sila doon sa tinatawag nila na feeding station. There you have it, mga kapuso. Ayan, feeding station. Kanina nakausap natin si Kuya, sabi nila, 2 beses daw pinapakain ng mga kalabaw. Isa sa umaga at isa sa hapon. Sa umaga, usually ang pinapakain nila, yung tinatawag nila na spent grain na very high in protein, kaya siguradong malakas at maraming gatas na ilalabas itong mga kalabaw natin dito. At pagkatapos pakainin ng spent grain, sinusundan niya ng damo ng mais
Pagkatapos, ayun, pahinga na sila ng konti. Around 4 p.m., itong mga kalabaw ay dadalhin muli doon sa lactating station para sila ay gatasan muli. At pagkatapos nan, babalik ulit doon sa drying station, tapos feeding station, at pakakainin na ng dayami para sa kanilang final meal for the day. Oh, there you have it, mga kapuso. Diba? Talagang napakabusisi talaga ng pagpapakain, pagpapaligo, at paggagatas sa mga kalabaw. Kala nyo, diba, simple-simple lang, pero no, napakarami pala talaga mga proseso. At sa aming pagbabalik, titingnan naman natin ang mga produktong pwede palang ma-produce gamit ang napakasarap at fresh na gatas ng kalabaw. Kaya abangan nyo yan. Samantala, puntahan muna natin si Drew at si Miss Susan. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you. Ay, naka, good morning po mga kapuso. Pagdating po sa tinatawag na photography, marami mga artistic approach tayo maaaring gawin gaya ng ginagawa nitong si Drew. Siyempre, ngayong umaga may makakasama ho tayo para magturo yung mga basics sa photography, lalong-lalo na ngayon. Aba, talaga ho nga isa sa pinakasikat na hobby ay ang photography, di ba, Drew? Tama yan, Miss Susan. Kaya nga meron tayong kasama ngayon, pati kang photographer na hanggang ngayon, kumukuha pa rin talaga ng ating mga magagandang subjects. Actually, ang pag-uusapan natin ngayon, mga kapuso, ay ang mga tips para sa mga, how should I say this, uncomfortable sa harapan ng camera. Tama po ba? Hindi alam kung paano yung tamang posing. Tama, Sir paano Rene. may tinatawag na projection dyan, Sir Rene. Relax sila mag-project. Tapos, confident sila kung anong ginagawa nila. Yan. Usually, meron tayong 3 yata or 4 na klaseng physical features na sabihin natin, hindi tayo confident, di ba? Yes. Katulad ako. Sinasabi ako. nila parati sa akin na Ano? medyo kulang daw ako sa height. Eh, lalo naman ako obvious, di ba? Ako kailangan, Diba? kailangan sabihin. Oh, so, sige, unahin na muna natin ang may kakulangan sa height. Kulang sa Sir height. Rene, Yan. ano ang pwede nilang gawin or ano yung pose na pwede nilang gawin? Para ma-maximize. Ayan, Dapat kung kulang, medyo lower angle dapat palagi, tapos medyo pataas ang kuha mo. Ay, pag ganon, para Pakuha yun, magbukas sir. Pakuha mo nga, pakuha ba? Sige nga. Sample, yan. Lower angle, ha? lower angle. Dapat So, ang mangyayari dapat, mag-a-adjust yung photographer. Oo. May kailangan din mag-adjust yung photographer. Tapos siya, ang posing niya dapat medyo stretch ng konti para Ganon? Oo. Stomach in. Yan, yung parang naka-stomach in, mas magmumukhang mahaba. Parang ganon. Okay. Oo. Tama. At may binabanggit yung sa buhok. Ano yun? Yung pag sa buhok daw kailangan para magmukhang matangkad, panipisin ang sides ng buhok. Paano ba yun? Oo, yan. Para umano lang, magmukha siyang mahaba. Ganon. Biglang tumangkad nga siya, oh. Grabe. Ang laki ng tinangkad mo. Galing, effective. Oo. Meron pa sinasabi rin na kung gusto mo magmukhang malaki sa mga taong katabi mo kung may kasama siya, lumapit. Ikaw lalapit ka medyo subject. So, kunyari, as a photographer, kasi ito yung feature natin as bilang photographer, no? So, kailangan yung ilalapit yung subject doon mismo sa lente, sa camera. Huwag kang magpapagitna.